Ako si Melissa at kilala ako bilang matatakutin at matapang simula pagkabata. Isa na akong engineer ngayon at naatasan kami na gumawa ng proyekto sa probinsya na aking kinalakihan. Gusto ko ding umuwi dahil may kita ko ang lolo at lola ko. Ngunit may parte sa akin na ayaw ko dahil simula pagkabata ay natatakot ako matulog sa kwarto ko doon. Nung bata kasi ako, laging sinasabi ng mga matatanda na may multo daw na laging nagpaparamdam noon sa lugar namin tuwing gabi kaya hindi ko maiwasan matakot. Laging sinasabi sa akin noon ng aking lolo at lola na kapag nararamdaman ko ito ay huwag akong mumulat. Kaya kahit natatakot ako ay pinipilit kong matulog. Nakauwi na ako sa aking probinsya at dumiretso ako sa bahay ng aking lolo at lola. Oh, andito na pala ang pinakamamahal kong apo. Sabi ng malambing kong lolo mula pagkabata. Binati ko sila at kumain kami habang nagkukwentuhan bago ako pumunta sa kwarto upang matulog at nagulat ako dahil wala naman ako naramdaman. Hay, guni-guni ko lang siguro talaga iyon noon. Ani ko sa aking sarili. Kinabukasan ng umaga ay pupunta na sana ako sa trabaho nang bigyan ako ng lolo ko ng inumin na gawa sa prutas. Apo, inumin mo to upang hindi ka magkasakit sa trabaho. Kinuha ko ito, ngunit biglang nag-message sa akin ang aking katrabaho na kailangan na daw namin bilisan pumunta doon, kaya upang hindi magtampo ang aking lolo ay itinapon ko ito ng patago at sinabi na ininom ko na ito. Natapos ko na ang aking trabaho at umuwi ako upang magpahinga. Binati ulit ako ng aking lolo at lola at agad nagpaalam upang dumiretso sa kama dahil sa pagod. Pinikit ko ang aking mata, ngunit ilang minuto pagkatapos nito ay nakaramdam ako ng tao sa gilid. Nung bata ko ay hindi ko binubuksan ang aking mga mata kahit anong mangyari, ngunit nagulat ako dahil hinawakan ako nito. Napilitan akong buksan ang aking mata at nakita ko na kapatong sa akin ang aking lolo. Doon ko napagtanto na hindi pala totoong multo dito sa aking kwarto. Simula pagkabata ay pinapainom ako ng pampatulog ng aking lola upang ako ay mahalay niya. Namulat ako sa madilim na katotohanan at agad ko siyang tinulak at tumakbo upang humingi ng saklolo.